Dahilan ng maaaring ikamatay ni Marcos Jr. kapag hindi niya itinigil ito. Ayun yung mga pag-uusapan ngayon natin, mga banateros. Grabe to, napakatindi. At talagang tatayo ang balahibo mo dito. Etong sa video na ito na ipapanood ko sa inyo. Kapag hindi po tinuldukan at hindi tinigilan ni Marcos Jr. etong ginagawa niyang ito, ay maaaring matulad siya or mangyari sa kanya etong nasa video na to. Grabe. Alam nyo, habang pinapanood ko to, sabi ko, grabe talaga. Ang lakas talaga ng, ang tindi ng kaparusahan kapag talagang taong bayan na ang humusga sa'yo. Ang mapuno at maputol ang kanilang pasensya sa'yo. Talagang demonyo pa sa demonyo kung maituturing at brutal pa. At mismong buhay pa ang pwedeng, kunin sa'yo. So eto, papanoorin ho natin ito Pero mamaya yan. Dito muna tayo kasi masyado naman tayo seryoso agad Masyado naman agad seryoso Dito muna ho tayo sa medyo katawa-tawa ng konti. Dito tayo magsimula kay Marcos Jr. again and again and again. Sabi niya dito, Marcos Jr. ikinagulat na 22 pa lang pala ang natapos sa silid-aralan. Hayop ka. Wala ka talagang kwenta. Lagi kang walang alam na hayop. Lagi na lang, no? Alam nyo, hindi mo alam. Alam mo bang tao ka? Marcos, tanong lang. Alam mo pa bang tao ka? Alam mo pa bang ikaw ang presidente? Alam mo pa bang asawa mo si Lisa Araneta Marcos? Lagi ka walang alam Siguro nakakalimutan mo ring matulog. Pati matulog at kumain, no? Alam mo pa ba? Kasi puta na lahat na lang wala kang alam. Ninakawan na yung gobyerno, wala kang alam. Etong 22 na wala ka ding alam. Lahat na lang wala kang alam. Puta na nakabumaba ka na kasi sa pwesto mo. Lagi ka na lang walang alam Bunmon to. Puta na hanggang ngayon, boplak ka pa rin. Walang alam, wala kong alam sa ganito. O syempre, sasabihin ng mga vlogger dyan ni Marcos Jr. na, paano malalaman ni Marcos Jr. Siya ba yung contractor dyan? Utangin na lagi na lang walang alam Utangin na kahit anong mangyari na ikakano, wala akong alam dyan. Hindi ko po alam yan. Ang silbi mong presidente, wala kang alam. Siguro ganito yung ginagawa niya. Eto sabi ni... Ito yung karugtong, yung kanina yan Sabi niya, puro na lang, walang alam. Pagsingot na lang ata alam mo. Gago. Ang lakas mo, Atty. Rowena Guanzon. Iba ka talaga. Oo. Pagsinghot lang ba ang alam ni Marcos Jr.? Baka nga talaga, no? Hindi kasi, alam nyo, ang pagsinghot kasi, saglit lang. Saglit lang yung pagsinghot mo, maya-maya, okay na. Oo. Siguro, tsaka di ba nga, ang sabi nga, di ba? Ang sabi ay hindi nga talaga si Marcos Jr. ang presidente ng Pilipinas. Siya ay puppet lamang. Ang totoong presidente ng Pilipinas walang iba kundi ang mga Amerikano at ang mga makakaliwa. Yan na talaga yung humahawak sa bansa natin ngayon. Yan na talaga yung humahawak sa bansa natin ngayon, yung mga Amerikano. Tignan nyo, problema sa ICI, sa korupsyon ng Pilipinas, nagpatawag ng Amerikano. Kaya etong si Marcos, wala laging alam. Ako nga na naginip ako nun Na parang ang ginagawa
Noon pa 'tong panaginip ko na 'to, Siguro naikwento ko na rin 'to sa ibang vlog ko pero eto, ang ginagawa doon sa panaginip ko, wala namang katotohanan 'to kasi panaginip nga, Panaginip nga ni, ha? Na etong si Lisa Araneta Marcos, si First Lady, ay parang kapag, may transaksyon or may meeting na napag-uusapan, parang pinapatulog itong si Marcos Jr. or tinuturukan ng mataas na dosage ng, pulburon. Panaginip lang naman po ito, wala naman po itong katotohanan, 'no? Yun yung nasa panaginip ko. Kaya ang nangyayari itong si Marcos Jr., talagang parang walang alam sa nangyayari. Halimbawa lamang ganito, Kasi 'di ba sabi rin ni Amy Marcos na si Romualdez at Amy Marcos daw, Lisa Araneta Marcos daw ang nagkokontrol, nagma-manage sa gobyerno, 'di ba? Sa pagiging presidente ni BBM. So ngayon, doon nga sa panaginip ko, kada halimbawa may pag-uusapan si Romualdez at si Lisa Araneta Marcos na mapatungkol halimbawa sa flood control, o paano natin mababawasan 'yan? Paano tayo kikickback diyan? Paano tayo kikita diyan? So ang ginagawa, pinapatulog nila si Marcos Jr. Pinapatulog nila. At ayun nga, 'di ba, dati may nabalitaan tayo from Ma'am Cathy Binag na nagkukulong sa kwarto ito. Nagkukulong sa kwarto pagkatapos sa suminghot, ika nga ni Ma'am Rowena Guanzon. Pero doon sa panaginip ko, nandoon din talaga na kapag pag-uwi ni Marcos daw, automatic magkukulong yun sa kwarto. Tapos hindi pala, papatirahin, paano ba ang dun? Papasinghutin ni Lisa Araneta Marcos etong si BBM. Tapos ipapasok na sa kwarto at ilang na doon na yun hanggang mag-umaga. Hanggang ma-expired ang tama ni demonyo sa kanyang utak. Oo, panaginip lang naman yun, walang katotohanan yun. Hindi naman siguro masama magkwento ng panaginip, 'di ba? Wala naman tayong sinasabing totoo 'yun, 'di ba? Wala naman siguro, 'di ba? Wala naman sigurong masama doon na magkwento ng panaginip. Siyempre tao ako, hindi naman ako alien kagaya ng mga korap diyan. Kagaya ni Marcos na parang alien. Wala nang alam wala ring utak, wala nang alam. Basag siya rito kay Ma'am Rowena Guanzon, no? Puro ka na lang walang alam. Pag singhot lang ata ang alam mo Sira ulo din si Ma'am Rowena Guanzon. Samantalang, syempre, kung may first lady, may second lady. At syempre, nandiyan si second lady Castro. Sabi niya rito, yung mga totoong anti-corruption ayaw nilang matanggal si Marcos Jr. Sabi. Oo, grabe, no? Hindi kaya yung ayaw matanggal si Marcos Jr. Sila talaga yung mga korap. Dahil unlimited sila magnakaw sa pera ng taong bayan hanggat si Marcos Jr. ang presidente. At 'di ba, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, hindi nga daw ito yung mga dokumento, yung mga papeles na pinipirman, hindi nga daw si Marcos Jr. ang gumagawa doon. Grabe, no? Siguro pirma lang ng pirma, no? O baka sekretary niya na lang ang gumagawa niya, no? O baka si Auntie Claire na rin, malay nyo, second lady nga. Oo, 'di ba, halimbawa si Lisa Araneta Marcos ang asawa, pag wala si Lisa, ang humahalilin, baka nga baka nga eto na yung private nurse niya. Ultimong utot ni BBM, alam niya lahat kung ano kinain. Lahat na lang yung mga anti-corrupt, sira ulo. So ibig sabihin, hindi corrupt si Martin Romualdez. Ayaw niyang pababain pinsan niya, ganun ba?
Mga kaepalan mo, Antikler, itigil-tigil ka nga. Alam mo ba yung ginagawa mo ngayon? Tangina, pag babalik lahat yan sa'yo sa 2028. Babalik lahat sa'yo yan. Pagtapos ng termino ni Marcos, puta na, kung ako sa'yo, magtagu-tagu ka na. Ate, eto, may panaginip pala ako kay Antikler, ha? May panaginip ako kay Antikler. Napanaginipan ko kanina lang nung natulog ako. Gising ko lang ngayon, eh. Si Antikler pala ang nagpopondo ng mga trolls at mga vlogger. Ang laki pala ng confidential fund ni Yussi Claire, 2 billion pesos. Panaginip lang naman po ito, ha. Yung 2 billion na yun, pang pondo ho yun sa mga troll army, sa mga vloggers na para lang balahurain ng mga Duterte, para lang magpalaganap ng fake news, ganun. 2 billion pa lang dun. Per year daw yun, ha. Ay sa dami-dami nilang vlogger. Ilan lang naman kami didiis, eh. Pero ang dami talagang mga admin vlogger, no? So, yun yung panaginip ko yun. Ulitin ko, hindi naman totoo ang panaginip, diba? May gagawin ho tayong video niyan, abangan nyo. May ilalabas po akong video na kung saan ay gumagamit talaga ang administrasyon ng troll army. With evidence po yan. Abangan nyo yun. Samantalang dito na tayo. Sa video ito, grabe tumayo. Talagang, maaaring mangyari ito kay Marcos Jr. Baka ito ang dahilan ng ikamatay ni Marcos Jr. Hindi, disclaimer po tayo, hindi po ako nananalangin na mawala or anumang masama na mangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito ay isang lamang, parang masasabing warning lamang na kapag hindi mo tinigil at ikaw ay talagang nakipag-anib or nagpasakop ng gusto at ng matagal sa Amerikano at sa makakaliwa, ito ang mangyayari sa'yo. Grabe to. Panoorin nyo to mga banateros. Paki-like nyo to, i-share nyo tong video na to at i-like para mapanood pa ng iba pa nating mga kababayan. So ito, panoorin natin. Noong December 1989, nakangiti pang lumabas ang nooy diktador ng Romania sa balkonahe ng kanyang opisina at nagsimulang magsalita sa harap ng 100,000 mga Romanian na nakatayo sa plaza. Dahil sa masigabong palakpakan na sumalubong sa kanya, agad niyang pinangakuan ng dagdag sahod at malaking pensyon ang lahat ng mamamayan ng bansa. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang taong bayan pala na naroon ay hindi pumunta upang pakinggan ang kanyang mga talumpati at matatamis na pangako. Bagkus, sila ay naroon upang sa wakas ay tapusin na ang kanyang brutal na rehimeng puno ng korupsyon at kasamaan na naglagay sa Romania sa rurok ng kahirapan. At ang mga sumunod na pangyayari ay siyang magiging masaklap na katapusan ng nasabing diktador at ng kanyang asawa na nakabroadcast pa ng live sa TV at radyo hanggang sa kanyang huling paghinga na pinanood at pinakinggan ng 100,000 mamamayan ng bansa na nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Baryo ng Scorny Chesty sa Romania. Hinubog ng mahirap na panahon noon ang batang Nikolai at kaagad namulat ang kanyang mga mata sa realidad ng buhay. Sa murang edad na 11 anyos, nagpasya si Nikolai na maglayas at iwan ang kanyang mapang-abuso at lasinggerong tatay kahit na wala pa itong kamuwang-muwang sa mga bagay-bagay. Kalaunan ay naging miyembro ang binata sa papausbong na Communist Youth Movement ng Romania. Matapos ang pagdurusang kanilang pinagdaanan noong ikalawang digmaang pandaigdig mula sa kamay ng mga Nazi, muling inukupa ang Romania, ngunit sa pagkakataong ito ng Soviet Union at isa sa mga naging impluwensya ng mga Soviet sa mga Romanian ay ang lalong paglakas ng ideya ng komunismo. Noong 1936, dahil sa kanyang partisipasyon sa pag-aalsa para sa pagbabago, sa edad lang na 18 anyos ay tinuring na ng mga otoridad si Nikolai bilang isang wanted na aktivista. Nang madakip, kaagad kumalat sa kanilang komunidad ang kanyang mugshot, isang larawan na magpapalakas sa kanyang reputasyon bilang takapagsulong ng komunismo at ang imaheng habang... Baka ito yung tinutularan nila Franz Castro at Raul Manuel, no? Na baka maging presidente sila pag naging komunista sila.
baka nga ito yun. buhay na tatatak sa alaala ng lahat ng mga Romanian. Ilang beses naglabas-masok si Nicolae Ceausescu sa iba't ibang intermittent camps para lang magtino. Isa sa mga naging katuwang niya sa bilangguan noon ay si Gheorghe Gheorghiu Dej, na katulad niya ring panatiko ng mga komunista na kagaya nila Karl Marx, Vladimir Lenin at Joseph Stalin. Di tumagal ay naging malapit ang isa't isa dahil sa kanilang matinding pagkahumaling sa komunismo, at sa hindi inaasahan ay nakabuo ng matinding alyansa na maghahatid sa kanila sa tuktok. Noong 1947, matapos ang ilang 1947. siglo ng monarkiya, pumalit sa pwesto ang Romanian People's Republic, isang bagong forma ng pamumuno na suportado ng komunistang Soviet Union. At itinanghal si Gheorghe Gheorghiu Dej bilang ang pinakaunang communist leader ng Romania. Bilang kanyang malapit na kaibigan, iniluklok din si Ceausescu bilang ang Deputy Minister of Armed Forces. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umangat ang ranggo ni Ceausescu sa gobyerno. Nang pumanaw si Gheorghiu Dej noong 1965, walang ibang pumalit sa pwesto kundi ang kanyang kanang kamay, ang kasalukuyang General Secretary ng Romanian Communist Party, walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan na si Nicolae Ceausescu. Sino ang mag-aakala na ang isang dating palaboy-laboy sa lansangan at lugmok sa kahirapan ay siya palang magiging supreme leader ng Romania? Grabe, hindi naman kaya pinatay niya yan? Pwede ganun mangyari dyan, no? Pinatay niya para siya yung pumalit. Ikakaiba kasi utak ng mga terorista eh. Gamit ang kanyang impluensya at kapangyarihan, di tumagal ay itinanghal na nga si Ceausescu bilang ang bagong presidente ng Romania noong 1967. 1967. Noong una, kahit isinusulong pa rin ang ideolohiya ng komunismo, isinulong niya rin ang liberalismo sa Romania na siyang magbibigay sana ng kalayaan at karapatan sa taong bayan para sa inaasam-asam nilang pagbabago. At upang idistansya ang kanyang liderato mula sa Soviet Union, minsan niya pang kinundina ang pagsakop ng USSR sa Czechoslovakia at Afghanistan noong 1968. Subalit kagaya ng napakaraming mga pinunong nauna sa kanya, di tumagal ay babaguhin rin ang ambisyon para sa kapangyarihan at kayamanan Bata pa si siya. Nicolae Ceausescu. 6 na taon mula nang siya umupo bilang leader ng Romania, tila ba bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin. Yun lang. Noong 1971, matapos bumisita sa China at North Korea, na-inspire si Ceausescu sa pamamalakad ni Mao Zedong at Kim Il-sung at bigla na lang naisipan na ibasura ang liberalismo sa Romania at tuluyan nang niyakap ang pagiging isang ganap na komunista at bumalik sa pagiging tuta ng Soviet Union. Alam nyo, ang pinapakita dito sa video ito is parang yung nangyayari din ngayon. Kasi hindi mo na talaga din maiisip na, at hindi pala, mali. Maiisip mo na rin talaga ngayon na bakit parang mas minamahal ni Marcos Jr. at pinapangalagaan ni Marcos Jr. yung mga komunista, yung mga makakaliwa. Katulad na lang, Franz Castro. Convicted pero malaya. Diba? Doon pa lang mapapaisip ka na eh. Tsaka halos yung mga bumabanat ngayon kay BP Sara is puro mga komunista. Diba? Yan sila Joke Trillanes. Komunista yung mga hype na yan eh. Mga alagad ng Amerikano yan. Lahat ng kanyang mga pinangako noon ay bigla na lang maglalaho ng Yun ganun lang. na lamang sa kanyang obsesyon. Yan ang mahirap dyan, yung mga pinapangako tapos biglang mapapako. Kasi sa totoo lang, kapag ikaw ay naging presidente, talagang kailangan mo dapat gampanan or maitupad. Or kahit man lang sa 80%, malapit doon yung pinangako mong sa mga tao. Kasi aasahan at aasahan yan. Para sa total control sa buong Romania, ang dating tinuring ng karamihan bilang isang bayani ay unti-unting naging isang katakot-takot na diktador. Walang naglakas loob na magsalita laban sa presidente at wala ring naglalakas loob para kumalaban sa kanya sa politika ng mga panahon yun. Kontrolado, no? Puta na, parang ganyan yung mangyayari sa mga susunod na araw, Kasi isipin nyo, Comelec, hawak ng presidente. Ombudsman, hawak ng presidente. DILG, hawak ng presidente. DOJ, hawak ng presidente. DPWH, hawak ng presidente. AFP, PNP, hawak ng presidente. Green yun? Talagang maaaring talaga, no? So, ibig sabihin, kung ayon dito sa video ito at nangyari na ito,
So ibig sabihin yung ginagawa ni Marcos Jr. ngayon na parang natutunugan natin na nagagayahin niya ang kanyang ama na umabot ng halos 20 years sa pagiging presidente ay may posibilidad na mangyari. Tignan mo yung ginagawa ngayon, 'di ba kontrolado? Ang pinagkaiba lang dito kasi wala siyang kalaban. Walang gustong kumalaban sa kanya kasi alam nilang mamamatay. At walang pwedeng bumatikos. Katulad do ngayon, yung batikusin mo yung presidente dito sa panahon na to, talagang pinapatay at ikinukulong. Na nangyayari din ngayon. 'Di ba? Kaya kamakailan lang pinag-iinitan hanggang ngayon. Pinag-iinitan kami mga banateros, ang dami naming threat. Si Banat Bay, ang daming kaso. Busdada, ang daming kaso. Kucholi. Halos lahat sa mga Banateros brothers. Si Sir Jack pa lang ata ang wala. Siguro mga susunod na araw, meron na rin. Pinanalangin no? Gago. No? So, talagang grabe ang panggigipit at nangyayari na ngayon yan. Hindi nga unti-unti talagang bumubuhos. Buti nga kamo ngayon kahit papaano hindi na ginagawa ng 28th Congress na panakit butas yung mga vlogger. Kasi nung nakaraan 'di ba? Yung issue na dapat kaharapin ng Congress, ang ginagawa nila is pinangtatakip nila doon yung mga vlogger. At yung iba pa, katulad na lang ginagawa sa mga Duterte. Syempre, iba na yung panahon ngayon, iba rin ngayon dito sa panahon na to. Pero halos magkahalintulad. At isa ring diktador etong presidente na ito. At kung meron naman ay kaagad ring inaaresto o di kaya ay pinapatumba ng ipinagmamalaking secret police ni Nicolae Ceausescu. Diba? So ibig sabihin nung panahon pa lang talaga na talagang biri mo yung mga tumutuligsa sa kanya, bawal. So nangyayari yan dito ngayon sa Pilipinas. Nangyayari yan. O katulad na lang ni Percy Lapid. Percy ba? Kung hindi ako nagkakamali. Yung vlogger na binisto yung mga sikreto ni Marcos. Binanatan si Remulla. 'Di ba? So ginawa na. 'Di ba? Tapos ngayon sa mga vlogger, lalong-lalo na sa Banateros, tad kami ng kaso. Dahil daw fake news daw kami. Ganyan po tayo na fake news. Nagre-reaction lang kami ayon sa mga balita. Kami pa yung na fake news. Hindi umubra ang freedom of speech dahil pinaparusahan at pinatitikom nito ang mga bibig ng kahit sinong may kakayahang ihayag. Ito, maaaring mangyari to. Itong tanggalin ang freedom of speech. At nangyayari yan ngayon. Nangyayari ngayon yan. At una-una po, nasampulan po dyan si Doc Lorraine Badoy at si Ka Eric. Kinasuhan sila nung tinanong yung about sa 500 billion ni Martin Romualdez. At hanggang ngayon, nangyayari. Diba? Tayo. Parang sasabihan tayong fake news pag nagsalita tayo ng katotohanan. Ang unti-unting ginagawa ngayon ng administrasyon. Yung secret police. Katulad lang ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagsalita ng salita si Pastor mapatungkol kay Marcos. Binubunyag ni Pastor ng SMNI ang kawalangyaan at kabulastugan ng Administrasyong Marcos. Anong ginawa? 'Di ba? Tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. Ipinakulong si Pastor na wala namang maipakitang ebidensya laban sa kanya. Asan si Pastor ngayon? Nakakulong. Yung ebidensya, wala. Dapat na ba natin agad paniwalaan yung sinabi ng tao na yun? Yung si alias Linda? Hindi. Pangalawa, bumaliktad na yung witness. Yung isang witness. Pero hindi pa rin pinapakawalan si Pastor dahil nga, eto yun. Tinatanggalan tayo ng freedom of speech. Yung mga sinasabi ni Pastor, yung mga nilalabas ng SMNI is makatotohanan. Kaya nga tinanggalan ng prangkisa ang SMNI para hindi mapanood sa TV at hindi malaman ng iba pa nating mga kababayan. Kaya nga ngayon, yung mga kababayan natin na nakatutok sa telebisyon, na nag-aantay ng balita mapatungkol sa nangyayari sa Pilipinas, sila yung mga kadalasan na fake news. Wala na Wala nang nag-guide sa kanila sa katotohanan na balita sa kung ano talaga ang nangyayari sa bansang Pilipinas.
Eh hindi naman ho lahat ng mga tao marunong mag-cellphone. 'Di ba? Hindi naman lahat. Hanggang ngayon meron pa rin 'yan. Yung mga senior citizen natin, yung iba naman hindi marunong mag-cellphone, umaasa lang sa TV. So talagang hindi nila malalaman ang tunay na balita. Itong nangyari noon, nangyayari na rin dito ngayon sa bansang Pilipinas. Ni Nicolae Ceausescu. Hindi umubra ang freedom of speech dahil pinaparusahan at pinatitikom nito ang mga bibig ng kahit sinong may kakayahang ihayag ang kanilang mga hinaing sa publiko. Lahat ng mga tao ay namuhay sa takot at pangamba at kahit nasa loob sila ng kanilang mga tahanan ay wala pa rin silang ligtas dahil minomonitor ng secret police ang lahat ng linya ng komunikasyon pati na ang kung anong programa ang pinapalabas sa telebisyon. Kahit ang mga mismong minister ng mga miyembro ng gabinete at mga matataas na opisyal ng gobyerno ay mahigpit na minamanmanan ni Ceausescu. Marahil ay dahil wala siyang pinagkakatiwalaan ni isa man sa mga ito. Maliban sa pananakot at pang-aapi ng kanyang administrasyon, nalugmok rin sa labis-labis na kahirapan ng ekonomiya ng Romania na resulta ng mga palpak na desisyon ng diktador at ang kanyang korupsyon para tustusan ang kanyang marangyang pamumuhay at ang mga luho ng kanyang asawang si Elena. Habang nagugutom Nako po, tapag corruption talaga, ano? ang mga naghihirap na mga Gahaman pala talaga sa pera to. Romanian sa kalsada, wala pa ring naging pakialam ang mag-asawang Nicolae at Elena Ceausescu at patuloy lang sa pagtamasa ng kanilang nakakalulang kayamanan at Tindi. pribilehiyo. Ginamit nila ang pera ng Romania para sa kanilang pansariling interes. Mga mamahaling sasakyan, sangkatutak ng magagarang kagamitan, mga alahas at ginto, mga dambuhalang proyekto kagaya ng Palace of the People, para lang tapatan ang Pentagon ng Amerika at marami pang ibang mga walang katuturang bagay. Subalit kahit na tila nasarurok na sila ng tagumpay, wala silang kamalay-malay na nalalabi na pala ang pagtatapos ng paghari-harian ng mga Ceausescu sa Romania. Sa mga huling bahagi ng dekada 80, dahan-dahan nang nagkakawatak-watak ang Soviet Union at isa-isa nang bumabagsak ang mga Communist Party sa Eastern Europe. Ang dating superpower na koalisyon noong Cold War ay nagmistulang mga basang sisiw nang pumasok na sa usapan ang North Atlantic Treaty Organization o NATO. At isa sa mga komunistang bansa, Biruin nyo to, ha? Biruin nyo to, mga kababayan, ha? Sobrang lakas nito. Sobrang powerful niya. Pero bandang huli, 'di ba? Napataob pa rin siya. Yung mga kasamahan niya, iniwanan din siya sa ere. Kaya nga talaga, putang ina, pag yan si Marcos, ayaw niya pa rin tumigil sa hindi niya masolusyonan ang korupsyon sa Pilipinas, pwedeng mangyari sa kanya to. Hindi ho ako nananakot. Ako po'y nag-aalala sa kalagayan ng presidente na kapag pagpatuloy niya pa rin tinolerate, pagpatuloy niya pa rin hinahayaan ang nangyayaring korupsyon sa bansang Pilipinas at hindi niya mapanagot ultimong pinsan niya, tangina, sabi ko sa inyo, mangyayari to. na hindi tatagal ay babagsak rin kagaya ng kanyang mga kaalyado ay walang iba kundi ang Romania. Nagsimula ang lahat noong December 17, 1989 ng isang lokal na pastor mula sa Timisoara, isang probinsya ng Romania, si Reverend Laszlo Tokes, ang lantarang tinuligsa ang mga kawalang hiyaan ng liderato ni Nicolae Ceausescu. Ang pagsuway na ito ay hindi pinalagpas ng diktador at kaagad iniutos ang pagdakip sa pastor sa lalong madaling panahon. Ngunit hinarangan ito ng mga taga Speaking of pastor, tana parang ano to Ulitin natin biglang tumayo yung balahibo ko. Ulitin natin. ito. At isa sa mga komunistang bansa na hindi tatagal ay babagsak rin kagaya ng kanyang mga kaalyado ay walang iba kundi ang Romania. Nagsimula ang lahat noong December 17, 1989 ng isang lokal na pastor mula sa Timisoara, isang December 17, birthday. Isang araw na lang, birthday ko na yun Oh, baka nandito yung pagkatao ko din joke lang. probinsya ng Romania, si Reverend Laszlo Tokes, ang lantarang tinuligsa ang mga kawalang hiyaan ng liderato ni Nicolae Ceausescu. Oh, kita mo isang pastor. Puta na nalalapit sa ano. Ano to? Parang kalagayan din ni Pastor Kibuloy. Kasi si Pastor Kibuloy lang ang nag-iisang pastor na tumuligsa sa administrasyong Marcos. Naglantad ng kahayupan, ng kabulastugan na ginagawa ng administrasyon.
Si pastor lang. Tignan nyo ganito. Ganitong nangyari. Nung lumabas si pastor, sinabi niya lahat, binubulgar niya lahat ang maling ginagawa ng administrasyon. Anong ginawa kay pastor? Ginipit ang mga miyembro. Binastos, binaboy ang KOJC compound. Sinalakay ang Glory Mountain, Prayer Mountain. Lahat ng lugar na yun, banal ho yun. Anong ginawa kay pastor? Diba? Pilit gusto nilang hulihin sa KOJC compound na wala naman dun. At sumuko si pastor sa ISAP, hindi sa PNP. Isa pang fake news yan ha, paulit-ulitin ho natin yan. Itatak nyo po ito sa isip nyo. Hindi po sumuko si Pastor Apollo Quiboloy kay Abalos. Hindi po sumuko si Pastor Apollo Quiboloy sa mga pulis. Sumuko po siya sa ISAP. At hindi siya nahuli ng mga kapulisan. Para sa ano lang ho. Kasi iyan yung fake news ni Abalos eh. Nahuli na daw nila si Pastor. Gago. Andun kami nun. Kung nahuli nyo si Pastor, hindi nagkagulo-gulo dun. Handa nang magsakripisyo yung mga miyembro niya para lang talagang may ikipagpatayan yung mga yun kung kayo yung nandun. Ako, kaming banateros nandun kami, kaya alam namin yan. Walang naganap na hinuli nyo si Pastor. Gago. Panoorin natin. Ang pagsuway na ito ay hindi pinalagpas ng diktador at kaagad iniutos ang pagdakip sa pastor sa lalong madaling panahon. Ngunit hinarangan ito ng mga taga-suporta ng pastor at gumawa ng barikada laban sa mga pulis. Subalit imbis na solusyonan ito sa mapayapang paraan, ay walang habas pangang pinagbabaril ng mga secret police ni Ceausescu. Grabe, no? Ang sinumang humarang sa daan. Ng mga sandaling yon, daan-daan kaagad ang nasawi sa mga kalsada ng Timisoara. Ano to? Kaagad Grabe kumalat ang balita sa buong Romania ang tungkol sa malagim na massacre. Dahil dito, napagtanto ng mga Romanian na sobra-sobra na ang pang-aapi ng diktador sa kanila at oras na para rumesbak. Bilang pag-aalsa, nagkaroon ng samot-saring mga protesta sa iba't ibang parte ng Romania. Bakas na sa mukha ng bawat isa sa mga rallyista ang kanilang pagnanais na pabagsakin si Ceausescu sa lalong madaling panahon. Upang subukang pakalmahin ang tensyon na nararamdaman ng mga mamamayan at sa kanyang pagkadesperado na makuha muli ang loob ng kanyang mga nasasakupan, nag-organisa si Nicolae Ceausescu ng isang napakalaking rally sa harap mismo ng Kapitolyo sa Bucharest na ipapalabas ng live sa telebisyon sa buong Romania. Parang ang gagawin niya, parang kukunin niya yung loob, uutuin niya sana. Ito lang yung katangahan na ginawa niya kasi lumantad siya. Pagsapit ng tanghali ng December 21, 1989, lumabas si Ceausescu sa balkonahe ng kanyang opisina at nagsimulang magsalita sa harap ng libu-libong mga Romanian na nakatayo sa plaza. Nung una, naging maayos naman ang takbo ng lahat. Maririnig sa background ang hiyawan at palakpakan umano ng mga lokal na residente. Yun pala, ang mga pagpupugay na ito ay peke at pawang mga pre-recorded na tunog lang mula sa mga dambuhalang speaker. Ilang sandali pa ang lumipas, ang kani-kanina lang ay kalmadong pagkatalumpati ay magiging isang kaati-atikabong eksena. Habang nagsasalita ang diktador sa harap ng kanyang mga nasasakupan, maririnig na lang ang sigawan ng mga tao sa baba, mga sigawan na hindi kasali sa recording, mga sigawan na puno ng galit, kasama ang mga paghihimok na wakasan na ang diktadorya ni Ceausescu. Sa kabila nito, naging kalmado pa rin ang diktador at pinagpatuloy ang kanyang talumpati sa pag-aakalang mababago niya ang saloobin ng mga taong bayan, lalo na at nakabroadcast ito ng live sa lahat ng istasyon ng TV at radyo sa Romania. Maya-maya lang ay ipinaalam ni Elena kay Nicolae na may nagpaputok ng baril sa malayo habang binalaan na rin sila ng kanilang mga security personnel na mayroong mga rallyista na nakapasok na sa gusali. Kahit pinilit ni Ceausescu na pakalmahin ng mga tao, hindi niya pa rin napigilan ang paglapit ng ibang mga rallyista papunta sa kanyang mismong kinatatayuan. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Ceausescu sa pagsasalita at kahit pa nga pinangakuanan niya ang mga tao ng mas mataas na sweldo at mas malaking pensyon. Tangina, unang-una, hindi na maniniwala sa yung taong bayan. Yung unang mga, mo, tumanda ka na nga dyan sa pagiging presidente mo eh. Hindi mo natupad yung unang pangako mo, tapos ngayon uutuin mo na naman sila. Katulad ni Marcos, di ba? Nangako 20 pesos per kilo na bigas. Nangako 1 million per year. 1 million na housing project per year.
Asa na? Nga. Oh, kaya ngayon wala nang naniniwala kay Marcos kahit anong sabihin niya eh. Kasi nga, nangako ka, hindi mo ginawa, at paulit-ulit ka nagsinungaling. Kaya nga sabi ko, ito talaga maaaring mangyari to kay Marcos Jr. kapag hindi pa rin talaga siya umayos. Tila ba wala ng plano ang mga ito na makinig pa sa mga kasinungalingang lumalabas mula sa kanyang bibig. Sa mga sandaling yun, malinaw na ang pagod na ang mga tao kay Nicolae Ceausescu at panahon na para tapusin ang paghahari-harian nito sa Romania. Nang matapos na siya sa pagsasalita, hindi pa rin umalis ang mga realista. Bagkus ay nanatili pa ang mga ito sa labas ng Kapitolyo at nagpatuloy sa pagpuprotesta. Halos lahat ng mga naroon ay walang ibang gusto kundi patalsikin si Ceausescu sa pwesto. Matapos niyang marinig ang lahat ng hinaing ng mga Romanian, imbis na solusyonan ito ng maayos, kagaya ng inaasahan ay bigla itong nag-alboroto at inutusan ng kanyang hukbong sandatahan Tangina at eh, mga no? secret police na sugpuin Ayop ang lahat talaga. ng mga nagrarally sa kahit anumang Salbahe paraan. pala Ang talaga to. pinakamalaking desisyon na gagawin ni Ceausescu sa kanyang 2 dekadang pamumuno na magiging dahilan ng kanyang biglaang pagbagsak. Pagsapit ng gabi, nagmistula ng parang isang war zone ang mga kalsada ng Bucharest na kabisera ng Romania. Walang habas na sinasagasaan ng mga tangke de gera ang mga nakaharang ng mga taong bayan sa daan at isa-isang Grabe, biruin mo yun na pinagsasagasaan yung ano. Sinasagasaan lang ng tangke de guerra yung mga tao. Ang lupit. tumba ng mga nakatambay na sniper, ang mga nagbabarikadang mga nagrarally at lahat ng mga kumontra kay Ceausescu ay sinapit ang hagupit ng diktador. Ano? Kinaumagahan, hindi na mabilang kung ilang daan ang namatay matapos ang kahindik-hindik na bakbakan. Dahil sa dami ng dumanak na dugo sa Bucharest, kinailangan pang gumamit ang mga sundalo ng water cannon para lang linisin ang mga nakakalat na mga dugo at bangkay sa kalsada. Tangina, ano? Grabe. Samantala, nang humupa na Demonyo ang to. tensyon sa labas, naging kampante si Ceausescu ng mga oras na yon dahil inisip niyang kontrolado na ng kanyang mga tauhan ang sitwasyon. Ngunit yun ang inakala niya. Ang hindi niya alam, dito pa lang magsisimula ang kanyang malagim na bangungot. Grabe to guys, demonyo to. Oo. Putangin na, pinapatay talaga yung mga tao dito. Grabe. Hayop na yan. Kinabukasan, December 22, muling umusbong ang mga realista sa kalsada. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umalma ang mga sundalo at mga pulis. Hindi na sila nagpaputok at hindi na nila hinarangan ng Kapitolyo. Bagkus ay sumali pa nga ang mga ito sa protesta, hudyat ng pagsiklab ng isang malawakang revolusyon ng mga Romanian. Natatanaw na ni Ceausescu ang daan-daang libong mga naghihimagsik na mga Romanian at lahat ng mga ito ay nagkaisa para sa iisang layunin, ang patalsikin siya. Sa loob ng ilang minuto, napalibutan na si Nicolae at Elena Ceausescu sa loob ng kanilang headquarters sa Kapitolyo ng mga taong gusto silang patumbahin. Dahil sa takot, kaagad silang pumunta sa rooftop ng gusali upang tumakas, lula ng isang helicopter upang pansamantalang makahanap ng mapagtataguan. Baka sa kanilang mga namumutlang mukha ang labis na pangamba. Sa tulong ng kanilang mga bodyguard, pumunta ang mag-asawang Ceausescu sa isang military camp malapit sa kanilang safe house sa Snagov sa probinsya ng Romania upang humingi ng backup. Subalit dahil sa napakagulo nilang sitwasyon, itinaboy siya ng mga sundalo roon. Malinaw na indikasyon na mag-isa na lang ang mga Ceausescu sa labang ito. Oh, diba? Putang na, tinalikuran din siya ng mga kasamahan niya. Tangina mo. Demonyo kasi, grabe. Kasabay ng paglayas ng mag-asawang Ceausescu mula sa Kapitolyo ng Bucharest, ang hindi nila alam ay binubuo na pala ang isang bagong gobyerno na kinabibilangan ng mga politikong matagal nang salungat sa kanyang pamamalakad, ngunit ngayon lang naglakas loob na pumalag. Mula sa military camp sa Snagov ay lumipad silang muli at sinubukang pumunta sa baryo ng Taitu kung saan mayroon pa raw natitirang mga tapat na kaalyado si Ceausescu. Ngunit bigla na lang nilang narinig sa radyo na mahigpit na ipinagbabawal ng bagong gobyerno ng Romania ang paglipad sa himpapawid at lahat ng hindi aprobadong flight ay hindi sila magdadalawang isip na paulanan ng mga anti-aircraft missile. Hindi wala siyang wala siya lalong takas diyan. Tangan ang lupit nito. Ngayon ko lang to napanood.
Dahil dito, napilitan ng mag-asawa at ang kanilang dalawang bodyguard na bumaba sa kalagitnaan ng highway. Buti na lang at mayroong dumaang kotse, isang mekaniko na papauwi na sana at nagmabuting loob na paangkasin ang tumatakas na diktador. Nung una, Oo. para bang tinutulungan pa niya ang mga ito na makalayo-layo mula sa Bucharest. Inihatid ng mekaniko ang mga Ceausescu sa isang agricultural institute sa dulo ng syudad ng Tagovista para daw magtago. Ngunit nang sinalubong sila ng manager ng gusali, kaagad silang ipinasok sa isang silid at mahigpit na kinandaduhan. Tangina. Maya-maya pa, dumating na ang mga lokal na pulis upang arestuhin si Tangina Nikolai mo. at Elena at dinala sa isang malapit na barracks. Sa barracks, walang ibang inatupag ang bagong administrasyon, ang National Salvation Front o NSF, kundi ang paghahanap ng paraan para maparusahan Ito na po yung ito na yung live video ng pagdakip kay dyan sa presidente na yan sa isang diktador na mahirap magbigkasin yung pangalan niya. Live Bestio, Live Bestio. Live Bestio. Tingnan nga natin dito. Para ma-pronounce natin ng maayos. Live Bestio. Live Bestio ba? Live Bestio. Live Bestio. Live Bestio. Tingnan natin Kita mo, hindi lang pala ako nagsasalita na dapat mangyari kay Marcos yan. Nikolai Quezquesio. Kay to? Quezquesio. Ang hirap na mabanggitin. Basta kasi si Nikolai, yun na yun. Ito yung live ng pagkadakip sa kanila ng kasama niya, asawa niya. ang mag-asawang Ceausescu. Kaagad ikinasa ng NSF sa pamumuno ni Ion Iliescu ang isang mabilisang military tribunal para imbestigahan at litisin ang mga Ceausescu para sa mga salang genocide, korupsyon, pagsira sa ekonomiya ng Romania at ang tangkang pagtakas sa bansa. Daladala ang nakulimbat nilang $1 bilyong mula sa kaban ng bayan. Habang nagsasalita ang lahat, tinatawanan lang ni Nikolai Ceausescu ang mga paratang dahil hindi naman niya kinilala ang korting yon. Subalit ang kanyang mga halakhak at pangiti-ngiti ay bigla na lang mapapalitan ng sindak ng marinig ang malagim na hatol laban sa kanya. Matapos lang ang 2 oras, kagaya ng inaasahan, natagpuan si Nikolai at Elena Ceausescu na guilty sa lahat ng mga akusasyon Patay. at hinatulan ng parusang kamatayan Ang ina. sa pamamagitan ng firing squad. Yun, Kahit no? napilit nagpupumiglas ang mga Ceausescu, wala na silang nagawa pa para umalma. Ni hindi man lang nila nagawang umapila o mabigyan ng tsansang marepresenta ng abogado dahil buo na ang desisyon ng tribunal at ng lahat ng mga Romanian na kailangan ng mawala ang mga Ceausescu sa mundo. Pagsabit ng December 25, 1989, sa mismong araw ng Pasko, dinala si Nikolai at Elena sa bakante Ginaganon-ganon na lang siya, Demonyo kasi. lote sa likod ng barracks. Habang nakatali, nakaharap sila sa firing squad. Sa kanilang mga huling sandali, mangyak-ngyak na si Elena sa pagmamakaawa. Samantalang nakapagtatakang nanatili lang kalmado si Nikolai kahit na malapit na ang kanilang katapusan. At sa hudyat nga Grabe. ni Iliescu, pinagbababaril ng mga sundalo ang mag-asawa hanggang sa bumulagta na lang ito sa lupa. Lahat ng ito ay nakunan sa kamera at ang ibang eksena ay na-broadcast pa nga sa telebisyon sa Romania. Kumalat sa buong bansa ang video at mga larawan ng mga huling sandali ni Nikolai at Elena Ceausescu na naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang 24 na taong malupit na 24 na taon? 24 years? May nakasaw sa Tagalog na ganyan Ano ibig sabihin ng 20? Pasensya na hindi ako maano sa sa Tagalog na malalim. 24 na taon. In English, wow! 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 In English, translate to English. Siyempre, alam nyo, kami ay half foreigner, half Filipino. Kaya kailangan ng ganun talaga. 24 na taon. Translate in English. Tama nga ako, 24 years. So 24 years pala siyang nanungkulan sa bansa nila. So yung 24 years na yon talagang yung 24 years na yon
sobrang kademonyuhan ng pinalaganap niya sa kanyang bansa bilang presidente. Oo, tangina puta na binaril sila. Harap-harapan mismo sa media mismo. Iyan ang pinaka-brutal talagang. Alam nyo kapag ganito na kasi katulad niya kanina, 'di ba napanood natin na pinapapatay niya yung mga nag-rally, pinapasagasaan niya sa tangke. Tas 'di ba ginamitan na nga lang ng pangbomba ng bumbero yung mga dugo dahil dahil sa sobrang daming patay. Ano yun, demonyo ka nun. Sobrang pagka-demonyo mo nun, mga banateros, pag ganun na. So ito, ang talagang naging kabayaran ay yung buhay nilang mag-asawa. Dahil sa pagiging korap at pagiging demonyo at walang pusong pamumuno sa kanilang bansa. So tapusin pa natin yung video. Nicolai at Elena Ceausescu na naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang 24 na taong malupit na dinastiya sa Romania at ang pagtatapos ng komunismo sa bansa. Sa pagkawala ng mga Ceausescu, biglang nagbago ang buhay ng mga tao sa Romania. Tuluyan na nilang binasura ang komunismo at sa unang pagkakataon, nagkaroon ng malayang eleksyon ng mga mamamayan noong 1990 kung saan nanalo si Ion Iliescu bilang unang demokratikong pangulo ng Romania. Sa wakas, naramdaman din ng mga Romanian kung ano ang tunay na kalayaan na patuloy nilang tinatamasa hanggang ngayon. Sa Pilipinas, Uy, ano yan? Ba't may nasa Pilipinas dyan? kabila ng pagiging isang demokratikong bansa, masasabi ba nating may tunay tayong kalayaan sa kabila ng korupsyon at kawalang hiyaan ng ating mga tinuturing na lider? Walang ibang inaatupag kundi ang simutin ang kaban ng ating bayan. Batay kayo dyan. Ang ganda lang. Uy, mega love shoutout kay sino ba tong vlogger na to? Kay Mr. Good Vibes Shorts. Yan. Mega love shoutout. Salamat dito sa video mong to. Sobra. Ang ganda ho nito. Ngayon ko lang po ito napanood talaga. Grabe. Ito po ay true story po ito kahit nyo po. Kahit research nyo si etong presidente ng Grabe to putang ina. Ang tindi ng ginawa sa kanya. Alam nyo ang aral ho dito is yung kasakiman sa kapangyarihan, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang naging dahilan para mismong buhay na ng mismong presidente at kanyang asawa ang kabayaran sa galit ng mga tao. So sana wag naman ho sanang dumating pa sa point na ganito yung mangyari sa bansa natin na umabot pa ng wag naman. Papaabutin nyo pa ng 24 years si Marcos Jr. Kung yung 3 years nga, hirap na tayo, 24 years pa kaya. Di ba? Tangina. So dito ho, sobrang to. Ito ay isang, sana mapanood itong video na to. At sana alam to ni Marcos Jr. itong nangyari kay Nicolai. Isang presidente ng Sardinia ba yun? Tama ba ako? Hindi akong kakamali. Sana mapanood niya to at baka sakaling, alam mo yun, baka sakaling mapag-isip-isip niya na, ay, titigil ko na yung ganitong gawain, delikado. Kapag taong bayan na yung nanghingi sa akin ng sukli or kabayaran, patay ako dito. Tingnan mo, bandang uli, naging mag-isa siya, di ba? Sobrang makapangyarihan niya, Sobrang makapangyarihan niya, pero bandang huli, Kaya lahat, yan sila Remulla, yung Tuadcom, yung mga, sila Torre, si Browner, putang na lahat, bandang huli, pag alam na nilang wala na silang mapapakinabangan kay Marcos at pati sila madadamay, iiwan din nila yan. Oo. Ito, hindi ko po kayo hinihimok na lumaban sa gobyerno. May karapatan tayo na freedom of speech na magsalita ng kagustuhan natin at ayon sa nalalaman natin. Ito po, sa nangyayari ho ngayon, ayon po sa sarili kong obserbasyon, sobrang dami na ho at
sobrang hirap na ang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. 'Di ba? Hanggang yung mga kababayan natin, ng mga OFW, hanggang ngayon nagiging alila ng ng mga dayuhan dahil sa sobrang kahirapan sa mismong bansa natin. At mas humirap pa ngayon nung namuno na etong mga Marcos sa bansang Pilipinas. So kayo mga banateros, mga kabiyaya, ano po ang maikukomento nyo dito sa ipinapanood ko pong video? I-comment nyo lang po dyan sa baba at paki-like and share naman po ang video na to para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. At ayun, pakidamay na rin ng suporta ang aking mga kaibigan, mga kapatid sa Banateros Brothers na sila Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Sir Jack, Paring RJ, at syempre ako na rin po, pati yung mga kaibigan ko na sila Donmar TV and PH Update. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.